Ito nga po yung sunod na kwento. Pagbaba nga po namin po sa barko dito po sa Batangas Pier. Ang susunod naman po namin gagawin, sasakay naman po kami ng bus patungo pong Manila. Kaya nga po itong dalawang kasama ko na si Christian at si Tano, tuwang-tuwa naman po sila sa mga bagay na kanilang nakikita po sa paligid. Syempre po mga kaibigan, first time po nilang lumuwas po ng Manila at makakita po ng mga ganitong paligid. Ito na nga po ang pinakaayaw ko pong karanasan kapag po kami babiyahe. Kailangan muna naming magsiksikan at magtulakan para makasakay lamang at magpaunahan po sa bus. Buti na lamang po maliksi kaming tatlo kaya kami nakasakay. Pagpasok nga po namin sa loob po ng bus, wala na po kaming maupuhan. Buti na lamang po mabait po yung aming driver at doon po ako pinaupo sa unahan. Yung dalawang kasama ko po ay binigyan po ng upuan na 2 timba. Habang nasa biyahe po kami mga kaibigan, nakikita ko na nga po yung mga matataas na building. Sa loob po ng 8 taon ay muli ko pong nasilayan po ang Manila. Ganun po katagal bago po ulit ako nakabalik po dito. Habang pinagmamasdan ko po yung labas, nakita ko po yung NAIA. Naisip ko balang araw na makasakay din kami ng eroplano. Bago po kami bumaba po ng bus, meron na pong naghihintay po sa amin para kami po ay sunduin. Nandito na tayo sa Manila. Nasa Pasay tayo, no? Dahil nagutom po kami sa biyahe, naghanap po muna po kami ng pagkain na pwedeng mabili. Kaya pagbaba po namin po ng bus, bumili po kami ng siomay. Kanya-kanyang pwesto muna po kami sa gilid kasi kami gutom na. Habang hinihintay po namin po si Ma'am Ruby at Sir James, may po ay kakain po muna ng siomay para mawala po yung aming gutom. Pagkatapos nga po ng ilang minuto, dumating na nga po si Ma'am Ruby at Sir James. Sila nga po pala mga kaibigan ang sumundo po sa amin ang mag-asawa pong army. Katapos po mga kaibigan, kami po ay pinasakay po sa kanilang sasakyan. Pagkatapos nga po bumili po ng pagkain po sa McDo, dito na nga po kami nagpicturan mga kaibigan. Napakasaya po ng araw pong ito. Tutuluyan nga po namin ay nasa 15th floor kaya first time po ng dalawa na makasakay po ng elevator. Kaya sabi ni Kuya Tano nung tumingin siya po sa taas parang nalindol at babagsak. Kaya ako po ay natutuwa na pagmasdan po silang dalawa dahil nagtataka po sila sa kanilang mga nakikita. Kaya nga si Kuya Tano tuwang-tuwa. Pagkatapos nga po namin maidala po yung aming pong gamit doon po sa room, ay muli po kaming bababa kasi gusto po ng dalawa maligo po sa swimming pool. Habang iniwan ko po sila sa swimming pool, kinuha ko naman po itong 4 na sako bag na pinadala po galing sa London. Kaya po ako napaluwas dahil po dito sa ibinigay pong blessing. Pagkatapos ko nga po umuwi mga kaibigan, dumiretso po kami sa Mall of Asia. Ay naghahabol po kami ng oras dahil ilang araw lang naman po kami dito mag-stay. Kaya ito pong dalawa ay nilibot ko po dito sa Mall of Asia. Pinakita ko po sa kanila ang ganda po ng paligid. At sa loob po ng Mall of Asia, kami po ay nag-ice cream. Sumakay po ng escalator at first time po nila at kumain po kami sa Mang Inasal. Pagkatapos nga po umuwi po kami sa kondo at ito si Christian pagod na nga. Kinabukasan po ay muli po kami bumiyahe at patungo po kami sa Mall of Asia. Sumakay nga po kami ng sasakyan at dumiretso na po kami po sa Mall of Asia. Aga nga po pala kami umalis po sa kondo para masulit po namin ang maghapon dahil pagsapit po ng hapon kami po ay magbiyahe na. Kumain na rin po kami sa McDonald's. Nala ko po sila sa loob po ng Mall of Asia. Kumain na rin po kami po sa Jollibee at first time po yan ni Kuya Christian na kumain. Dito na nga po namin natagpuan ng maraming isda. Nanood na rin po kami ng sine. First time naman po ng dalawa makapanood po ng sine. Tapos po manood po ng sine, sinakay ko na nga po dito sila sa mataas po na Ferris wheel. Pagsapit nga po ng hapon kami po ay umuwi na. Pag alas 3 po ng madaling araw nung makarating po kami sa probinsya.